Alright, here we go. Welcome back to my channel. Here's your boy Forex Noipy. And today, pag-uusapan natin ngayong linggo. Diyos ko po, US versus Iran. Ano ba? Gold ba? Babagsak? Ito na ba? Ano ba yung mga hindi sinasabi ng karamihan? Pero bago ang lahat, intro muna tayo, bruh. Alright, here we go. Welcome back to my channel. Here's your boy Forex Noipy. At sabi ko nga, pag-uusapan natin yung US versus Iran na nangyari lang this weekend. Marami ang traders ang excited ngayong weekend dahil sa nangyari sa US versus Iran conflict. Ang iniisip agad ng karamihan, war equals gold up. Pero teka muna, hindi porket may gera, automatic nang tuloy-tuloy ang rally ng gold. In fact, maraming beses na nangyari na in history na umakyat muna ang gold tapos biglang bumagsak. Okay? Hindi ko sinasabing gano'n ang mangyayari, pero disclaimer, this is not trading advice. I'm just simply telling you what my observations are and what I think I will do. So ano nga ba nangyari? What happened? Ngayong weekend, muling nagkaroon ng military exchange ang US at Iran matapos ang panibagong strikes at retaliatory attacks. Dahil dito, bumalik ang concern ng market tungkol sa stability ng Middle East at lalo na sa Strait of Hormuz. Di natin alam. Isa sa pinakamahalagang oil shipping routes ng mundo ang Strait of Hormuz sa mga hindi nakakaalam. Kaya kapag may geopolitical risk, nagiging defensive ang mga investors. Ano ba yan? At ang unang hinahanap nila mga kanoypi ay yung mga safe haven assets. Isa doon ang gold. Okay? Ngayon, bakit ba umakit ang gold? Pag-usapan natin ng mabilis lang yan. Simple lang naman ang dahilan eh. Kapag mataas ang uncertainty, now that's very difficult to define because it's not a tangible word. Uncertainty is not a tangible word. Kaya mahirap siyang i-define. Ngayon ayaw ng investor sa risky assets eh. Kasi pwede silang magbawas ng posisyon sa stocks, crypto, at minsan pati currencies. Instead, tapos lumilipat sila sa gold. Hindi dahil gusto nila ng malaking returns, kundi dahil gusto nilang protektahan ang kapital nila. Kaya kadalasan, ang unang reaksyon ng market ay buy gold. Okay, disclaimer ha, sabi ko kadalasan, hindi lagi. Okay, pero may mas malaking kwento kasi. Pero hindi ito yung napapansin ng karamihan eh. Hindi lang war ang tinitingnan ng gold. Mas importante pa rin syempre ang Federal Reserve, interest rates, inflation at US dollar. Kaya ang gera ay magpapataas ng oil prices. Pwede nitong itulak pataas ang inflation pag mataas ang oil prices. Okay? Kapag tumaas ang inflation, pwedeng mabawasan ang chance ng mabilis na rate cuts. Okay? Tandaan nyo, pag tinignan natin ang CME Fed Watch tool, by September, there's a higher chance of increasing interest rates. Okay? At kapag tumagal ang mataas na interest rates, pwede ring maging headwind yun para sa gold. Okay? Kaya hindi pwedeng isang factor lang ang tinitingnan natin mga kanoypi. Kailangan tingnan din natin pati dollar. Okay? Kasi isa pang dapat bantayan dyan yung DXY. Kapag sobrang takot ang market, may pagkakataon na parehong umakyat ang US dollar at gold. Okay? Dahil parehas silang safe haven eh. Tandaan nyo. Pero habang humuhupa ang panic ng mga tao, market specifically, madalas bumabalik ang focus ng market sa interest rates. At doon nagsisimulang mag-diverge ang dollar at gold. Okay? So ngayon, I'm telling you what I'm going to watch this week, ngayong linggo. Ito ang babantayan ko ha. Una, magkakaroon pa ba ng escalation
sa nangyari nitong weekend? O hanggang dito na lang ba ang conflict? Yan. Pangalawa, may magiging disruption ba sa oil supply o shipping sa Strait of Hormuz? Kapag magkaroon ng seryosong supply disruption, maaaring tumaas ang oil prices. At ang mangyayari, pag nangyari yun, magdadagdag ng inflationary pressure. Okay? Pangatlo, sa babantayan ko, ano ang magiging reaksyon ng bond yields at ng US dollar. Kasi sila ang magdidikta kung sustainable ba, kung magrarally ang gold, sustainable ba to? O panic buying lang? Okay? So, personally, this is just me. Again, disclaimer, this is not trading advice. I'm just simply telling you what I'm going to do. Personally, hindi ako basta hahabol kapag gap up ang gold sa market open. I will not do that. Kasi maraming traders ang nagdadala puro emosyon. Hirap yun. Pag professional traders hindi naghahabol, inaantay nila ang confirmation, tinitingnan nila kung may follow through ba ang buying, may volume ba, okay? Ano ba ang ginagawa ng dollar, ano ba ang ginagawa ng yields, at kung susuportahan ba ng fundamentals ang move, okay? So, ngayon, ang conclusion, okay? Tandaan mo to, Kanoy P, hindi lahat ng gera bullish sa gold. Okay? Ang tanong ay, tatagal ba ang conflict? Magkakaroon ba ng oil supply disruption? Magbabago ba ang expectations sa Federal Reserve? Doon umiikot ang tunay na galaw ng gold, hindi sa headlines. Okay? Kundi sa epekto ng headlines sa macroeconomics. Okay? At tandaan mo, the first move sa market open, those are made by emotions. Second move is made by fundamentals. Doon kumikita ang mga professional traders. Okay? So, yun lang mga Kanoy P. Kung nagustuhan mo ang narinig mo today, don't forget to like, subscribe, and comment down below for any questions. I will see you on my next video. Bye!